Hi, I'm Brother Sunny Hagos. Balik na po ako sa Ebenezer Bible College and Seminary para magtapos ng aking pag-aaral as senior year. Pagdating ko po sa seminaryo ay merong tumawag po sa akin at magandang balita. Meron po akong scholarship, no? So, ibig sabihin noon, nung senior year ko, libre na kasi may scholarship. Dahil magtatapos na po ako, na senior year ko na, nag-iisip na po ako ng ministry. Dahil nasa Alliance Seminary po ako nag-aaral, ay iniisip ko na rin na parang Alliance na rin ako. So, noong fourth year college po ako sa seminary, ay nabasa ko po yung isang libro na isinulat ng isang Alliance na ang pangalan niya ay Dr. Tano. Ito po ito po yung contextualization na kanyang isinulat. Libro na ministry contextualization. Ay dito po ako nagkaroon ng ideya na gumawa ng isang tinatawag na Catholic contextualization. Ano po ba ang Catholic contextualization? Ito po ay parang isang estratehiya na pamamaraan na pagmiministry sa mga Katoliko para sila maging alliance. Ang proposition po ng yung aking Catholic contextualization ay Roman Catholic in form but alliance in substance. Ang doktrina ay alliance, pero ang itsura parang Katoliko. Alam niyo po, nung sinishare ko po itong ideyang ito sa mga kaklase ko, sa mga kakilala ko doon sa seminaryo, ay wala pong nagkakagusto. Talagang ayaw po nila ng idea ng Catholic contextualization. So, nagtapos po ako sa Ebenezer noong 1998. Centennial batch po ako, nag-graduate sa seminaryo, kasama ko doon sa Centennial batch. Pagkatapos ko po mag-graduate, ako po ay naging senior pastor ng isang simbahan sa Zamboanga City. At nagtagal po yun ng isang taon kasi contractual po ang pagpapastor kontrata. So, pagkatapos ng isang taon na nagpastor po ako sa simbahan na yun, ay nag-enroll po ako sa graduate school ng Christian in Missionary Alliance sa Manila. Ang eskwelahan po nila sa Manila na aking pinasukan ay Alliance Biblical Seminary. Ngayon po ang pangalan ay Alliance Graduate School. Pumasok po ako doon 1991 at graduate po akong 2001. 2 taon na straight na pag-aaral. Nakapag-aral po ako ng mabilis kasi meron po akong scholarship sa school at tinulungan kasi ako ng presidente noon, si Dr. Balmay Kapusin. Kilala ko po yon at tinulungan niya akong magkaroon ng scholarship. Kaya nakapagtapos po ako ng madali at mabilis. Graduate po ako ng Master of Arts in Christian Education. Doon po sa Alliance Biblical Seminary, doon ay dinevelop ko po yung konsepto ng Catholic contextualization. Tapos, ito pong Catholic contextualization na ito ay gaya ng sinabi ko na, yun nga yung pong alliance in substance, Catholic in form, yung pamamaraan ng ministry. Doon po sa seminaryong yon, every time nagsusulat po ako ng papers about this, ay ginagraduhan po ako ng professor ng Plat 1. Para bang tuwang-tuwa naman ako kasi para bang relevant yung ginagawa ko. Hindi ko lang po isang beses o 2 beses sinulat ang papers na ito. 2 taon ako nag-aaral So, yun nga po. Nai-encourage po ako sa result kay mataas ang grado ko Kaya, yung Catholic contextualization, parang naisip ko na tama kaya ito. Kasi, binibigyan ako ng Plat 1 na grado ng professor ko So,
Noong magtapos na po ako sa seminaryo noong 2001, ay sikreto ko po itong tinisting kung uubra ba itong sistemang ito. Hindi po ako nagpaalam noon sa Alliance. Ano? Bumalik po ako doon sa Masbate Province, doon sa lugar kung saan ako malapit na lunod. Ano? Merong isla po doon. Tinisting ko siya ng sikreto kung uubra ba ang Catholic contextualization. Parang hindi ko po dinala yung Alliance sa pangalan. Tapos, para bang independent na church planting, ano? Katoliko ang dating, pero ang turo ay evangelical. Oh, 'yun ang ano ko po doon. Ano po ba nangyari sa contextualization na 'yon? Maganda at hindi maganda. Maganda kasi umuobra eh. Ibig sabihin, nakapag-develop nga doon ng isang maliit na local congregation doon sa Hilutungan. Tapos, ang isa ring frustrating kasi mahirap ang mga tao. Parang kailangan niya ng financing, ano? So, parang ganon. So, pagkatapos ng mga 3 taon na pagtitesting ng konsepto ng Catholic contextualization, ay bumalik po ako sa Kamakop. Tapos, gusto ko nang magtrabaho ulit sa Christian and Missionary Alliance. At nagkataon po noon na may bakante yung eskwelahan nila sa doon sa Liloy Emmanuel School. Nag-apply po ako bilang principal doon. Tapos ako po'y natanggap. Tapos yun, nagtrabaho ako bilang isang principal, ano? Hindi po ako nagpastor, no? Sa eskwelahan lang talaga ako nagtrabaho. Habang principal po ako sa isang eskwelahan doon sa Zamboanga del Norte. Minsan po ay nag-attend ako ng Catholic procession. Yung bang procession sa Katoliko, alam mo ito kung pag-a-attend sa mga aktibidad ng Katoliko, bahagi po ito ng konsepto ng Catholic contextualization. Ang problema po ay nalaman ng management ng school na ginawa ko po yun. Na nag-attend po ako sa isang Catholic procession. Yun lang po nagawa ko doon. Tapos hindi po nila nagustuhan yun. Sa totoo, yung pong ginawa kong yun ang dahilan bakit po ako natanggal doon sa eskwelahan. Tapos, tinanggal po ako sa mabuting paraan. Ibig sabihin, kinausap. Kasi ayaw nila na ang kanilang principal ay parang Katoliko. Parang ganun ba? So, wala akong magagawa. Madali naman din akong kausapin. So, umalis po ako bilang principal, ano? Pagkatapos po noon, mahirap ang buhay again. Pero kahit mahirap ang buhay, yun din naman ang panahon na nag-asawa na po ako. No? Yung asawa ko ngayon, na isa lang kabuok, nandun sa Ipil. Ano? Tapos, nandun po kami dahil medyo mahirap sa akin, timing naman na nag-asawa po ako during the time. Ako po'y tumira doon sa lugar ng asawa ko. Ang lugar po ng asawa ko ay Ipil, Zamboanga, Sibugay. Doon kami tumira sa kanilang bahay, pero siyempre separated kami, separated yung aming kaldero. Separated. So, yun ang panahon na nagkakaroon ng circulation tungkol sa akin sa Kamakop na dito sa among area, Naalaman din ng DMS at ng mga ibang simbahan na ako ay sabi nila, may Catholic inclination ako o Katoliko ako, yun ang kanilang parang naiintindihan. Pero alam niyo po, ang totoo nun, hindi po ako Katoliko during the time. Catholic contextualization lang yung gusto ko, pero hindi ako gusto magkatoliko. Gusto ko ministry at ang paraan ay Catholic contextualization. Pero iba po ang dating sa Kamakop, doon sa mga simbahan, sa Ibanda Ipil, doon sa Zamboanga del Norte. Ngayon, kahit anong apply ko sa mga simbahan ay hindi po ako natatanggap. Kasi yun nga po yung idea na sa isip nila, isa na po akong Katoliko. So, ang naging sandalan ko noon, siyempre nag-asawa na ako, tapos yung asawa ko meron silang farm, 2 hektaryang lupa. Sabihin, sa Bisaya na terminology, basakan,
ako po yung naging farmer at siguro mga 2 hanggang 3 taon naging farmer po ako doon sa Zamboanga, Sibugay. Kasama ko po yung asawa ko. Dito po habang nagfa-farm at doon po ako sa lugar ng asawa ko, dito ko po nakita itong isang alliance pastor na ang pangalan niya Nuidora. Naalala niyo kanina sinabi ko na ito si Nuidora, Pastor Nuidora. Ito yung nag-facilitate para makapag-aral po ako ng Ebenezer Bible College and Seminary. Ngayon ay nakita ko po siya sa television at siya po ay nag-a-anchor ng Channel 47. Yan po yung CCTN Cebu, isa pong Catholic channel. Nung nakinig po ako sa kanya, siya po ay hindi na Katoliko. Instead, during the time, parang defending the Catholic faith doon sa television. Wow, sabi ko ibang klase ito parang ayoko nung naririnig ko, pero talaga ito yung kaibigan kong tumulong sa aking mag-aral sa seminaryo. Yung panahon po yun ay 2013 na po yun, 2013. Namatay yung papa ko early sa 2013, mga March. So, umuwi po ako. Siyempre, patay yung papa ko Umuwi po ako doon. Pagkatapos po ng burial ng papa ko, umuwi na po ako sa Sibugay, pero dumaan muna ako sa Cebu. Hinanap ko po yun si Pastor Noe. Tapos, ito po si Pastor Noe, nung nakita ko po siya, parang nagmamadali. Hindi niya po ako masyado kinausap. Tapos, sinabi niya lang sa akin na, Brother Sunny, mayroong seminar sa Oasis of Love. Ngayong June, umattend ka, tapos sasagutin ko na lahat. Lahat ng pamasahe mo, lahat ng expenses mo sa Cebu. At ang bakasyon mo dito sa Cebu, bahala na ako. Mag-attend ka lang. So, yun po ang nangyari. Sa madaling salita, hindi ko po naiintindihan bakit nagkatoliko ito si Brother Noe. Pero nag-attend po ako ng seminar ayon po doon sa kanyang paanyaya. Ngayon, nung nag-attend po ako sa Katoliko, 3 araw na seminar by June, nung June. Batch 58 po yun, hindi ako nagkakamali. Ngayon, para maganda naman yung seminar, pero gusto ko na ayaw ko na gusto ko. Kasi Katoliko nga sila ako hindi. Ngayon, pagkatapos ng seminar, ay dinala po ako ni Brother Noe doon sa opisina ni Tatay Dudong Limchua. Ito po si Tatay Dudong Limchua, ito po yung may-ari ng Channel 47. Ito po yung may-ari din ng cable sa Butuan. Marami po siyang cable sa Visayas and Mindanao. Nung pumunta po ako sa opisina ni Tatay Dudong Limchua, ay na-engage po ako doon sa isang discussion, At umaga po ako pumasok doon, parang gabi na ako nakalabas. Bahagi po ng napag-usapan namin sa opisina na yon ay tungkol kay Mama Mary. Tungkol din sa simbahan at yung iba pang topic, hindi ko na naalala. Pero itong dalawang ito naalala ko, Mariology, Ecclesiology. Kasi dito po sa discussion na ito, dito po ako nakaramdam na parang hindi tama yung aking mga paninindigan. Yung paniniwala tungkol kay Mama Mary at tungkol sa simbahan. So, hindi ko masyado didiscussing pa yung kasi magkakaroon po ako ng separate topic dito sa Mariology,